Good evening, peace be with you. In the name of our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, how to enter to our Lord Jesus Christ for salvation to our soul. How to enter to our Lord Jesus Christ for our salvation to our soul. This is our topic for tonight. Salvation of the soul need to enter to our Lord Jesus Christ. Need to the servant of the righteousness, not in the sin. Everyone need to servant for righteousness for our Lord Jesus Christ for sure to our salvation in our soul. Need to enter to our Lord Jesus Christ. How is the enter to our Lord Jesus Christ. Enter our Lord Jesus Christ, you are servant of the righteousness. Is the enter our Lord Jesus Christ. And our Lord Jesus Christ enter our in the body. Is that the sure to enter our Lord Jesus Christ for salvation in our soul. Ayun po, kailangan po makapasok tayo sa Panginoong Yesus para maligtas tayo. Kailangan alipin tayo ng Diyos, hindi po ng kasalanan. Kailangan alipin tayo ng Diyos. Papasok tayo sa Panginoong Yesus, tapos papasok din siya tayo. Papasok din siya sa atin, ganun po. Enter our Lord Jesus Christ and the body. Papasok din po siya sa atin. Mga katawan, pagka yung nakapasok tayo sa Kanya. Yun po yung tamang pagpasok sa Diyos. Hindi po yung papasok ka sa enter the flock, you are saved. Kailangan tayo po yung makapasok sa Panginoong Yesus para pumasok din naman siya sa atin. Ganun po ang tunay na salvation, yung makapasok tayo sa Panginoong Yesus at papasok din siya sa atin, yung Panginoong Yesus. Pagka yung nakapasok tayo sa Kanya. Ganun po yung tunay na salvation. Kailangan makapasok tayo sa Kanya. Yung susundin po natin yung Kanyang utos. Ganun po. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Tataan siya sa atin yung Panginoong Yesus. Tataan siya sa atin. Gagawin niya tayong bahay pagka nakapasok tayo sa Kanya. Ganun po. Kailangan mag-ialipin tayo ng katwiran, hindi po ng kasalanan. Kasi pagka alipin ka ng kasalanan, yung servant of the sin, o administrator in the sin is the Beelzebub. Alipin ka ng Satanas doon, pagka yung alipin ka ng kasalanan. Ganun po. Kailangan alipin tayo ng Diyos, hindi po ng kasalanan. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Yung utos ng Diyos, susundin natin. Ganun po, susundin natin para nakapasok tayo sa Panginoon Hesus at alipin tayo ng Diyos, alipin tayo ng katwiran. Susundin po natin yung Kanyang utos para makapasok tayo sa Panginoong Hesus at papasok din ang Panginoong Yesus sa atin, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan.
kukulungin tayo ng Diyos, kukulungin tayo niya. Kailangan you are prisoner of God for your salvation to our soul. Kailangan makulong tayo ng Panginoong Yesus. Ganun. Para maligtas po tayo. Yung alipin po tayo ng katwiran, hindi po ng kasalanan. Ito po sabi sa Kawikaan. Kawikaan 7:1 hanggang 3. After the flock, it is not sure to the salvation. Kasi all of the earth is burned to the day to our Lord Jesus Christ. Enter the flock is a wrong doctrine. Enter tayo sa about the words of God. Enter our Lord Jesus Christ and command, not on the flock, for the sure of the salvation. Yun po, kailangan makapasok tayo sa Panginoong Yesus, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga aral. Yung utos niya, itatali natin sa ating mga katawan, sa ating puso, yung po sabi ng Diyos. Ito, basahin, para nakakulong tayo sa Panginoong Yesus, para prisoner tayo niya. Gaya ni Pablo, prisoner siya ng Panginoong Yesus, nakakulong siya. Pero si Pablo, nakakulong si Pablo, no? Pero gumagala siya sa prisoner siya ng Panginoong Yesus. Pero naglilibot-libot siya sa mga bansa-bansa. Ganun po. Hindi yung papasok ka sa church, nakakulong ka na, hindi po yun. Maling aral po yun, yung nakapasok ka sa kanilang sekta o sa kanilang reliyon na bulaan, nakakulong ka na, hindi po yun. Si Pablo, bilanggo ng Panginoong Yesus, nakakulong siya, no? Sa Panginoong Yesus, sa kanyang mga utos. Tapos yung Panginoong Yesus naman, papasok din sa atin. Ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Itatali natin yung utos niya sa ating buong katawan, sa ating puso. Ito po sa Kawikaan 7:2 hanggang 3. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. At aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. O yun, itatali natin sa ating mga puso, sa ating katawan, sa daliri, ganun. For the you are Kawikaan 3:21 hanggang 24, 26. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Anak ko, huwag silang maiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy, magiging buhay sila sa iyong kaluluwa. Ayan o, yung mga uton. Magiging buhay sa kaluluwa. At biyaya sa iyong leeg. Kung magkagayo, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay. At iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ng iyong paa sa pagkahuli. O iingatan yung paa mo sa pagkahuli sa mga kasalanan. Pagka yung utos, sinusunod mo. Yung utos niya nakatali sa ating mga katawan, sa daliri, sa puso. Ayun, iingatan niya na tayo pagka yung sinusunod natin yung kanyang utos. Ganun po, pagka yung may utos tayo niya. Yun po yung nakapasok sa Panginoong Yesus, sa Diyos, sa kanyang kulungan. Yung merong utos, ganun po. Iingatan niya na tayo. Pagka may utos na tayo niyang, meron na tayong kanyang utos na sinusunod. Gaya rin dito sabi sa sa Kawikaan 20. Ito po sa Kawikaan 20 hanggang 22. Ito po sa Kawikaan 6:20-22. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama. At huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ayan, iingatan, tapos hindi kalilimutan.
ikintal mo lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg, o yun, itatali natin sa leeg yung utos ng Diyos. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Ayun, babantay sa iyo sa bed. Magkakaroon ka ng mga dream, mga panaginip. Pagka may Holy Spirit ka na ng Diyos. Tapos, basta inuungatan mo yung utos, iniingatan niya. Magkakaroon ka ng dream na kausapin ka niya sa panaginip. Ayun, yun po yung pagpasok sa Panginoong Hesus. Tapos, ang pagpasok sa Kanya, no, sa Diyos, yung susundin natin yung utos, tapos bilanggo tayo ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Pag sinusunod natin yung utos. Kasi mali pong aral yun yung papasok ka sa kawan, ligtas ka na. Hindi po dun papasok. Papasok tayo sa aral ng Diyos, sa Kanyang mga utos, ganun. Papasok tayo sa Panginoong Hesus. Yun po yung aral ng, tunay na aral ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kailangan makapasok tayo sa Diyos, sa Panginoong Hesus, para po tayo ay maligtas. Ito po sabi ng Panginoong Hesus dito sa 1:9 at saka 16. Kasi ang kulungan at ang pagpasok sa Panginoong Hesus, spiritual po yun, hindi po yun literal. Hindi po literal yung kulungan, hindi po literal yung yung pagpasok sa Diyos. Yung papasok ka sa church, hindi po yun. Ang pagpasok po sa Diyos, spiritual. At saka yung kulungan, spiritual din yung kulungan, spiritual po, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kailangan makapasok tayo sa Panginoong Hesus. Papasok tayo sa Panginoong Hesus kasi siya yung kulungan, kaya nga siya yung pintuan, di ba? Kasi siya yung kulungan. Kailangan kapasok tayo sa kulungan niya. Ang kulungan ng Panginoong Hesus, yung utos niya, yung aral, para makulong tayo doon o maligtas po tayo, ganun po. Yun po yung kulungan, yung kailangan bilanggo tayo ng Diyos para po tayo ay maligtas. Need to a prisoner from God to our Lord Jesus Christ. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 1:9, ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. O yun, maliligtas pag pumasok sa Panginoong Hesus. Tapos yung Panginoong Hesus naman ang papasok sa iyo. Papasok naman ang Panginoong Hesus sa iyo. Malalaman mong nakapasok sa iyo ang Panginoong Hesus pagka yung nagkakaroon ka na ng mga dream, mga panaginip, makikipag-usap sa iyo, 'di ba? Sabi sa Kawikaan. O patuloy ko po. Kasi siya yung pintuan, siya rin yung kulungan. Ang kulungan ng Panginoong Hesus, yung kanyang mga aral po. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Tapos, papatuloy ko. Ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ayun, may kulungan ng Panginoong Hesus Ang kulungan ng Diyos, siya ang Panginoong Hesus. Saka yung kanyang maaral, yun po yung kulungan. Hindi yung papasok ka sa plak, hindi po kulungan yun. Ito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang titinggin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. O siya yung pastor, di ba? Pangulong pastor. Kailangan makulong tayo sa Diyos, makapasok tayo sa Kanya. Para maligtas po tayo, ganun po. Kaya ang pagpasok po sa Kanya, yung mga utos niya, iingatan natin. Ganun sabi sa Kawikaan. Ingatan mo ang utos, mabuhay ka. Itali mo sa iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso, di ba sabi? Ganun. Katali natin sa ating sarili yung mga utos ng Diyos. Yung tinatali sa sarili, yung ibig sabihin po nun, yung sinusunod po natin yung utos niya, ganun po.
Papasok siya sa atin ng Panginoong Yesus. Siya yung may sabi, gagawin niya tayong tahanan. Ganun po yung pagpasok sa Panginoong Diyos. Spiritual po ang pagpasok sa Panginoong Diyos. Papasok papasok tayo sa Kanya, papasok naman siya sa atin. Doon tayo nagiging prisoner ng Panginoong Yesus. Ganun po. Kailangan may utos, tinatanggap natin yung utos niya, sinusunod. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1:14-23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y ibigin ng aking ama at kami papasa kanya at siya'y gagawin aming tahanan. O yun o, gagawin kanyang tahanan. Yun po yung pagpasok sa Panginoong Diyos. Spiritual po ang pagpasok sa Diyos. Umiutos ka niya, sinusunod mo, yun. Gagawin kanyang tahanan. Nakapasok ka na sa Panginoong Hesus noon. Kung sa Diyos, kung meron kanyang utos. Gagawin kanyang tahanan, ganun po. O, basahin ko sa inyo muli. Gagawin niya tayong tahanan, ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Ganun po yung pagpasok. Kailangan makapasok tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang mga aral, para yung Diyos papasok din sa atin. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Sa 1:14-23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. At siya iibigin ng aking ama at kami papasa kanya at siya gagawin aming tahanan. O yun, papasok yung Panginoong Yesus sa iyo. Pag kami utos kanya. Ganun po yung pagpasok sa Diyos, yung sinusunod yung utos. Sinusunod po, hindi yung papasok ka sa kanilang kawan, mali po yun, literal. Spiritual po ang pagpasok sa Diyos. Ang pagpasok sa Diyos, yung merong utos, di ba sabi ng Panginoong Yesus, ang mayroong aking utos, siyang umiibig sa akin, ibigin siya ng aking ama, kami pa sa kanya, ay gagawin naming tahanan. Ayun, nakakulong ka na sa Panginoong Yesus noon. Pagka yung sumusunod ka sa utos, papasok din ng Diyos sa iyo, ang Panginoong Yesus. Papasok din siya. Gaya sabi rito ng Panginoong Yesus. Katunayan na siya talaga ay papasok sa iyo. Pag nakapasok ka sa Panginoong Yesus, maliligtas ka. Ang pagpasok po doon sa pagganap ng buong kautusan. Yung tumatalima ka na sa aral, ganun po. Ang tunay na salvation. Tumatalima ka sa utos ng Diyos. Sa katunayan na papasok nga siya sa iyo, itong sabi ng banal na kasulatan. Sa katunayan na ang Panginoong Diyos, Panginoong Yesus, papasok sa atin, no? Pagka meron kang, ito, sabi ng banal na kasulatan dito, sa Apokalipsis 3:19-20, lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig, ayun o, kailangan titigin mo yung tinig, susundin mo para makapasok ka sa Diyos, makapasok din yung Diyos sa atin. Ito, sino mang dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At kahapon, kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ayun, kasalo yun. Yung papasok talaga ang Diyos sa atin pagka yung dininig natin yung aral niya, yung utos niya. Doon po yun, yung aral niya, yung utos niya. Doon po yun niya. Tapos papasok din siya sa iyo. Gagawin kanyang tahanan. Ganun po. Kailangan magpapakabait ka, hindi yung magpapakarumi ka. Kasi nga, kailangan magpapakabait ka. Kasi ang Diyos, tumataan lang ang Diyos sa mga mababait. Sa nagpapakabait, nagpapakabanal, doon po tumataan ang Diyos. Hindi siya tumataan sa mga salbahing tao, ganun po. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Kawikaan 8:12. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Ayun, tumatahan lang siya sa mga nagpapakabait,
nagpapakabanal, yung mga sumusunod sa utos po. Aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. O yun, yung karunungan, yung Panginoong Yesus po yun, yung karunungan. Tumataan siya sa mga taong nagpapakabanal, yung sa mga sumusunod po sa utos ng Diyos. Ganun po. Yun po yung tunay na salvation, yung pagpasok sa Diyos. Kailangan maging bilanggo tayo niya. Bilanggo tayo ng Diyos pag sumusunod tayo sa kanyang utos. Ganun. Gaya ni Pablo, bilanggo si Pablo, pero hindi siya bilanggong literal, no? Kasi naglalakbay siya sa mga bansa. Naglalakbay siyang sa mga bansa kung saan siya naglilibot. Bilanggo siya sa aral, sa utos ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi para malaman nyo ano yung para kayo bilanggo ng Diyos. Para bilanggo tayo ng Diyos, kailangan may utos tayo niyang sinusunod. Ganon. Hindi po tayo sasalaula. Ito po sa Timoteo. Ito po sa Timoteo 1:8. Huwag mo ang ikahiya ang pagpatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya. Ano, bilanggo si Apostol Pablo, no? Pero hindi siya literal na bilanggo. Spiritual po ang bilangguan ng Diyos, yung kawan niya. Spiritual, yung mga aral po yun. Ang bilangguan yung Panginoong Yesus. Kailangan makapasok tayo sa Panginoong Yesus, sa Diyos. Yun po yung bilangguan niya. Yung mga aral, yung mga utos. O, basahin ko sa inyo muli, no? Papatuloy ko. Dito po sa Timoteo 1:8. Huwag mo ang ikahiya ang pagpapatao sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya. Kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. O, kita nyo nga si Apostol Pablo bilanggo. Kailangan bilanggo tayo ng Panginoong Jesus para maligtas po tayo. Bilanggo tayo ng Panginoong Jesus ng Diyos kasi siya yung bilangguan yung Panginoong Jesus. Kailangan sumusunod tayo sa kanyang aral. Yung bang alipin tayo ng katwiran, ganon. Kailangan mga alipin tayo ng aral niya, ng mga utos niya. Hindi ng kasalanan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaya alipin tayo ng Diyos. Ito po sa Roma 6:17. Datapot salamat sa Diyos. Bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo naging mga talimayin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. O yun, kailangan alipin tayo ng katwiran para bilanggo po tayo ng Diyos, bilanggo tayo ng Panginoong Yesus. Yun po yung pagpasok sa Diyos, spiritual, hindi po yung literal na papasok ka dun sa kanilang kawan, sa kanilang chat, o sa kanilang tapos yun daw yung kulungan. Ang kulungan po, yung Panginoong Yesus, yung aral po. Pag sinusunod natin yon, bilanggo tayo nun, bilanggo tayo ng Diyos nun. Ganun po, bilanggo. Gaya sabi rito sa diba si Pablo bilanggo si Apostol Pablo, diba? Bilanggo ng Panginoong Yesus. So, kailangan maging bilanggo tayo ng Diyos. Gagawin tayong bilanggo ng Diyos sa kanyang mga aral kung sinusunod natin. Halimbawa, ganito, sabi ng Diyos dito, kung sinusunod mo to, bilanggo ka niya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Bilanggo ka ng Diyos pag sinusunod mo yung utos niya. Ito po sabi sa Gawa 15:19 hanggang 20. Dahil dito, ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa ikahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. O yun, kung sinusunod mo yon, bilanggo ka ng Diyos doon, bilanggo ka, alipin ka ng katwiran. Nakakulong ka sa Panginoong Yesus. Ganun. Mahaba po kasi itong aral na to, no? Kasi yung data ko nag-memo na mapaubos na yung data.
Ayun po, pagka sinusunod natin yung Diyos, alipin tayo niya, bilanggo tayo niya. Ganun. Gaya sabi rito, no? Sa may Galatia 3:23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Ayun, no? Bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo sa kautusan. Ganon, doon po binibilanggo ng Diyos yung mga tao para maging alipin niya, maging servant niya, ganon. Pagka yung hindi ka bilanggo ng utos ng mga aral ng Diyos, hindi ka nakakulong sa Panginoong Yesus, hindi ka maliligtas. Kailangan mabilanggo ka, pumasok ka sa Panginoong Yesus, mabilanggo ka. Yun po yung salvation. Hindi yung papasok ka sa literal na church. Spiritual po ang pagpasok sa Panginoong Yesus, sa Diyos. Ganun po. Dahil ni Pablo, di ba, bilanggo nga siya, no? Pero naglalakbay siya kung saan bansa. Ganun po. Bilanggo lang siya ng Panginoong Yesus sa mga utos, sa mga aral. Ganun po. God bless po. Our topic for tonight is done. Thank you for watching this, for joining this. Thank you. God bless. Be careful to everyone. God bless po.